Good day guys, mapagpalang umaga sa atin lahat. Welcome back to my page, Raymar TV. Ngayon naman i-discuss natin or tutorial natin ngayon is yung ginawa kong spreadsheet na design of two-way slab. Nakabase pala to sa ACI moment coefficient method. Quick background lang kung paano ko nagawa tong program na to or spreadsheet. Bali, as an OFW, yung free time ko is nilalaan ko na lang sa paggawa nito. Instead na maglaro ng mobile games, dito ko na lang nilalaan yung oras ko. Actually, maganda nga itong magawang program or software. Kaso, I think, mas maraming time ang kailangan para magawa ko yung program. Which is, wala akong masyadong time. Ito lang ang kaya kong magawa. Okay, proceed tayo sa principle. Ano ba yung principle para sa pag-design ng slab natin? Una muna, dinedetermine natin yung slab natin kung one-way slab or two-way slab. Which is ang formula natin is ratio or aspect ratio is equal to shorter span over longer span. Kung ang value natin is greater than or equal to 0.05, two-way slab siya. Kung less than 0.05 siya is one-way slab naman siya. Which is etong spreadsheet na ginawa ko is pang two-way slab lang. Okay. Then, focus tayo dito sa slab na to. Itong slab na to. Ito yung shorter span natin. Then, longer span natin to. Ito yung longer span. Then, for example, ito yung shorter span. Makikita nyo, itong beam na to is continuous. Then, yung beam na to is continuous. Then, ito naman, discontinuous. Yung beam na to, discontinuous. So, discontinuous. Kasi wala na siyang kasunod na slab. Wala na. Ito, may kasunod pa. Okay. Ganito yung representation niya. Pag continuous, may hatch na, may beam tayo dyan. So, nag-generate ka ng moment. So, ito naman is wala. Itong side na to. Itong side na to is wala ng moment. Pero instead na wala siyang moment, may naglagay tayo ng value na positive moment over mu. Positive moment divided by 3. So, instead na 0 is may moment siya. Na yung makukuha nating moment dito sa positive mu is di-divide natin ng 3. So, conservative siya. Instead na 0, may value tayo. Okay, then dito sa negative moment, kung anong value na makuha natin dyan, yun yung value na gagamitin natin sa pagkuha ng rebar. Okay. Then, set aside muna natin to. Then, punta naman tayo sa principle ng pag-design. Ang pag-design ng slab natin, parang principle lang din yan ng pag-design ng beam. Pero pinagkaiba lang ng beam is mas malaki yung depth niya. Pero ginagamitan lang din natin siya ng flexure design. Okay, for example, ito yung cross-section ng long span. Then, may moment tayo na mag-generate. May moment tayo na na-generate dito sa short span. May moment tayo na na-generate dito. So, anong tendency niyan? Ang slab natin is magbe-bending. May na-generate na bending moment. Okay.
So, ito yung compression side, compression fiber, tension side. So, saan ba malakas ang concrete? Sa compression, mahina siya sa tension. So, nag-create tayo ng rebar para ma-withstand yung bending moment niya. So, maglalagay tayo ng rebar dyan. Then, maglalagay din tayo ng rebar dito. Nakita nyo tong moment diagram na yan. Yan. So, sa moment, kung nasan yung moment natin, maglalagay tayo ng rebar dyan. Ito, yung slab na to, nandito yung moment. Nandito yung moment, nandito yung moment. So, maglalagay tayo ng rebar dyan. Then, yung na-generate na moment na ito, dahil magbe-bending siya, ang latag ng bakal natin dyan is, para ma-counteract siya, is pag ganito. Okay? Then, pag may moment naman dito sa side na to, sa longer span, ang latag naman ng bakal niyan is pag ganito. Okay? Understand? Then, ang formula naman na gagamitin natin, formulas for bending moments. Pag negative moment, MA is equals to coefficient value times W ultimate times LA. Ito yung A, shorter span. So, parang ganito lang yan. Moment times coefficient value W L squared. Okay? Yan lang yung formula niyan. Coefficient value times WL squared. Then, sa positive moment naman, tingnan nyo tong dead load tsaka live load. Bali, sinamap lang siya. Ayan. Bali, sinamap lang siya. Pero, ganito rin yung formula yan. WL squared over 2. Okay? Pero, dead load plus live load. Okay? Proceed tayo. Erase muna natin yan. Proceed tayo sa pagkuha ng design. Tandaan nyo yung shorter span tsaka longer span. Okay, set aside muna natin to. Mga yan. Okay. Proceed tayo sa parameters. Makikita nyo yung parameters natin is 0, 0 pa. Okay. Then sa spreadsheet na to is made-design din natin yung river spacing. Tsaka yung naglagay na rin ako ng design drawing dito para ma-visualize natin. Okay, makikita nyo 0, 0 pa yung value niya. Kahit yung spacing niya is wala pa. Okay, proceed tayo. For example, magdi-design tayo ng corner slab. Etong corner slab, i-design natin yan, ha. Ito kunyari, di-design natin. Okay, set aside ko muna. Pila pa natin yung parameters. Punta tayo sa slab dimension. For example, yung short span natin, short span clear spacing. Pag sinabing clear is yung unsupported slab niya, unsupported length. Okay, gawin natin 4.5
5 meters. Then yung long span niya is gawin natin 5.3 meters. Then sa spreadsheet na to, pwede pala natin i-design yung ginawa ko, pwede natin design yung thickness assumption or magbe-base tayo sa minimum thickness as per code. Okay. As of now, gamitin muna natin yung minimum thickness ng slab. Okay. Then, punta tayo sa material properties. Bali, yung material properties is nilisted ko na. Etong 20.7 megapascal is 3,000 PSI. Then, yung 27.6 megapascal is 4,000 PSI. Then, yung compressive strength na 34.5 megapascal is 5,000 PSI. Bali, usually, ginagamit natin sa slab is 3,000 PSI. So, gamit muna tayo ng 20.7 megapascal. Then, nilisted ko na rin yung yielding strength ng rebar natin. Itong 223 megapascal, grade 33. Yan, 275.69 megapascal is grade 40. Then, 413.69 megapascal, grade 60. Then, yung 515 is grade 70. At ito naman, 545 is grade 80 megapascal. Grade 80. Okay? Pero yung commonly used na ginagamit natin is 275 grade 40 and grade 60, 275.69 at 413.69. Pero gagamit lang tayo ng grade 40 na rebar. Okay, 275.69 megapascal gagamitin natin. Then sa main barrel diameter naman, usually nag-range siya 10, 12 to 16 mm diameter. Pero gagamit lang muna tayo na 10 mm diameter rebar. Okay? Then punta tayo sa floor loadings. For example, may dead load tayo na 5 kN per meter. Okay? Then punta tayo sa live load. Magbe-base tayo sa NSCP 2015 sa table 205-1, which is minimum uniform load and concentrated live load. For example, nagdi-design tayo ng balcony. Residential exterior balconies. 2.9 megapascal. Kilopascal rather. KPA. Yan ang gagamitin natin. Okay, 2.9 kilopascal gagamitin natin. Set aside ko muna yan. 2.9 megapascal. Then, for example, may superimposed dead load tayo ng 3 kN per meter squared. Then, ang unit weight ng concrete natin, 23.6 kN per cubic meter. Okay. Then, punta tayo sa type of slab. Ang nakuha natin ratio is 0.85, which is two-way slab. Sample lang natin, kanyari, gawin natin 10. Ayan, nag-one-way slab siya. Pero hindi applicable to sa one-way slab, two-way slab lang to. Then, yung ratio natin, as per, gagamitin kasi natin to, correlated to sa pagkuha natin sa ACI value, sa coefficient value. Pwede ko rin ang nakuha natin is 0.85. Pwede ko rin i-listed yan, pero ginawa ko na lang direct automated para mabilis tayo. Ayan. Kasi di ba yung ACI natin, value, coefficient, ito yan, dito yan galing. Titingnan natin yung value niyan dito, yung 0.85 dito sa kung anong type of support condition natin. Actually, pwede ko i-listed siya ng ganito.
Pero di ko na ginawa para mabilis yung computation natin. Yan, pwede kong i-list yan. Kasi ang value ng... Kasi di ba pag two-way slab is greater than 0.05 to 1, ayan yung value na yun. Ayan. Ayan, ayan yung mga value na yun. Ayan. Okay. Pero ginawa ko ng automated para hindi na tayo mahirapan. Okay, mamaya gagamitin natin yan. Okay. Then, punta tayo sa support condition. Di ba sabi ko corner slab yung gagamitin natin. Nasaan na yung ano natin? Yan. Itong corner slab na to. Dito sa support condition na to, ano yung case na gagamitin natin? Yung kamukha ng dito sa corner slab na to. So, ang hatch, makikita nyo yung hatches na yan. Yan yung mga beam na yan. Yan yung mga beam na yan. Itong hatch na to, continuous, may mga continuous beam. So, dalawa lang yung continuous beam niya. Kasi ito, discontinuous na to. Discontinuous na to. So, yung short span niya is may continuous beam. Then, discontinuous beam. Yung long span niya, may discontinuous. May discontinuous. Then, may continuous beam. So, ito lang yan. Case 4. Yan. Yung isang side niya is continuous. Then, yung isang side niya is continuous. Then, yung sa short span, ito, continuous. Ito yun. Then, dito, discontinuous. Ito yun. Okay? So, parang ni-rotate lang yan. So, case 4 ang gagamitin natin sa support condition. Okay? Understand? Set aside muna natin yung drawing natin. So, case 4 ang gagamitin natin. Case 4. Itong sa spreadsheet na to pala is kahit anong case pwede natin magamit. So, kahit anong slab, kahit anong type ng slab, pwede natin i-design dito sa spreadsheet na ginawa ko. Okay, nagbabago-bago yung value niya. Okay. Pero sa case 4 muna tayo. Kasi corner slab yung gagamitin natin. Then, exterior balcony ang ano natin, ang di-design natin. Okay, proceed na tayo sa mga nakuha nating value. Bali, ang nakuha nating value sa short span ng coefficient, value natin sa short span natin is 0.066. Then, sa negative natin, then sa dead load natin, 0.036. Then sa short span ng live load natin, 0.043. Then sa long span naman natin, ang nakuha natin negative value is, negative coefficient value is 0.034. Then sa dead load natin is 0.019. Then sa live load naman natin is 0.023. Paano natin nakuha yan? Dito yan. Ito. Itong ratio na to, 0.85. Then case 4. Tingnan natin yan kung parehas. 0.85. Ito. Then case 4. Dito tayo. So, ito na to. Value na to yung gagamitin natin, 0.066. Yan yung negative value. Ito yun. Then, 0.34.
Tingnan natin yung 0.34. So, yung 0.34 natin sa ayan, 0.34. Ito naman yun. Sa 0.85 case 4. Case 4. Ito, case 4. 0.35. 0.34 rather. Okay, yan yun. Okay, dyan yung nakuha. Okay, ginawa ko lang automated yan. Para din tayo mahirapan. Okay, set aside natin yan. Then, punta tayo sa slab minimum thickness. Ang formula niyan is ito. HF. H minimum is equals to B times 0.8 plus FY times over 1040. 1400. Divide 36 plus 9 beta. Dapat yung slab natin is greater than or equal to 90 mm. Okay? Which is yung beta 1 natin is ratio lang, reciprocal lang nung 0.85. Okay? So, ang nakuha natin H minimum is 125. Yan. Sabi ko sa inyo, pwede natin i-design yung slab natin ng assumption or as per minimum. For example, 150 mm yung minimum natin. Pwede natin i-design yan. Okay? Pero as of now, yung 125 mm ang gagamitin natin. Okay? Then, ang specified concrete cover natin is 20 mm. Yan yung concrete cover natin. Okay. Then, punta tayo sa floor loads. Ina-compute natin sa floor loads. Ang weight ng dead load natin is 5 kN per meter. Then, ang self-weight natin na na-compute is 2.95 kN meter. Then, ang W superimpose natin, weight natin is 3 kN per meter. Then, ang total dead load natin is 10.95 kN per meter. Then, ang live load natin is 2.9 kN per meter na. Bali, tinimes na natin sa 1 meter strip yan. Okay? Kasi, di ba, ang formula natin is W L squared. Yan, okay? So, kilonewton per meter. Ito yun, W U times L squared, which is M squared. Cancel. So, equal to kilonewton per meter. Okay? So, moment na siya. Okay? Kaya, ang ultimate natin, factor load natin is kilonewton per meter. Okay? Proceed tayo. Okay. Then, ito lang yung ultimate natin. Ginamit natin yung NECP 2015 na 1.2 dead load plus 1.2 live load. Okay. Then, yung ultimate dead load natin is 13.14 kN per meter. Then, ang ultimate natin sa live load is 4.64 kN meters. So, ang WU natin is 17.5
78 kilonewton meters. Okay? Then, punta tayo sa design parameters. Ang P natin is 0.9 lang kasi tension control lang siya. Kasi di ba yung FY actual stress natin is hindi siya bumababa ng not less than 1,000 megapascal. So, lagi siyang tension control. Okay? Laging tension control dyan. Okay? Di siya nagko-compression control, di siya nagta-transition. Okay? Then, ang width natin is 1,000 millimeters, which is yung 1 meter strip. Then, ang effective depth ng short natin is 100 millimeters. Then, ang effective depth ng long span natin is 90 millimeters. Kaya, ang main bar natin usually is nasa short span. Kasi mas malakas yung kayang i-resist ng short span kasi 100 millimeters yung effective depth niya. Okay? Then, punta tayo sa value nung nakuha natin maximum moment. Ang MLEP natin na nakuha is 4.54 kN per meter. Then, ang positive moment natin sa mid is 13.162 kN meters. Then, ang M-right natin is 23.76 kN meters. Then, yung maximum bending moment naman natin at long span sa negative MLEP natin is 16.98 kN meters. Then, ang positive moment natin sa long span is 10.01 kN meters. Then, ang M-right natin is 3.34 kN meters. Okay? Yan yung mga nakuha nating moment. Then, i-design natin siya. Kunin natin yung spacing niya. Okay, design summary tayo. Proceed tayo sa design. Design reinforcement, short span, then long span. Ito yung mga value na nakuha natin. Nilagay lang natin yan. Okay. Then, hindi ko na i-explain niya. Punta na tayo sa area of steel. Ang nakuha nating area of steel is 508 mm squared. Sa MLEP, yung 4.54 kN meters. Nakuha natin is 508 mm squared. Then, sa M-right natin, nakuha natin is 575 kN millimeter squared. Then, ang nakuha natin sa short span ng M-right is 1,043 mm squared. Ano yung formula ng AS? AS is equals to rho BD. So, iba yung effective depth ng short span tsaka long span. Okay, ito yun ha. Iba yung gamit nating short span tsaka long span na effective depth. Okay. Then, ang nakuha naman natin sa long span, ang nakuha naman natin sa long span, yung negative MLEP na 16.98
98 kilonewton meters is 819 mm squared. Then sa mid natin na 10 kilonewton meters is 467 mm squared. Then sa 3.34 kilonewton meters, nakuha natin is 457 mm squared. Bali ang nakuha natin is minimum. Itong minimum, ayan minimum. Minimum area of steel ang nakuha natin. So, ang spacing natin, govern sa 4.54 kilonewton meters is 150 mm spacing. Then sa 13.62 mm kilonewton meters, 125 mm spacing. Then sa 23.76 kilonewton meters is nakuha natin is 75 mm spacing. Then sa 16.98 kilonewton is nakuha natin is 75 mm spacing. Then sa 10.01 kilonewton meters, nakuha natin is 150 mm. Then sa M-right natin na 3.34 kilonewton meters, nakuha natin is 150 mm. Ang computed pala natin is 154, pero naka-round down siya ng naka-round down siya na 25 mm. Sa nearest 25 mm. Then, ito 136 ang na-compute natin. So, 125 na lang siya. Then, ito 75 mm ang na-compute natin sa 23.76 kilonewton meters. 75.31. 75 na lang siya. Then, ang na-compute natin sa 16.98 kilonewton meters. Ito, 95.92 mm. 75 na lang siya. Then, dito, 168 mm, 150 na lang siya. Dito, 175, 150 na lang siya. Then, ang S minimum natin is 25 mm. Nakaano yan sa aggregates. Then, ang S max natin is 375 mm. Okay. Nakuha ba? Yan yung spacing na nakuha natin na na-compute natin. Okay, punta tayo sa summary. Bali, sa short span natin, MLEP, ang gagamitin natin is 10 mm diameter at 150 mm spacing. Then, ang bakal naman natin sa mid is 10 mm diameter at 125 mm spacing. Then sa M-right natin, negative 10 mm diameter at 75 mm spacing. Okay, sa long span naman, sa M-left natin, negative 10 mm diameter at 75 mm spacing. Then sa M-right natin, M-mid natin sa positive 10 mm diameter at 10 mm at 100 mm, 150 mm spacing. Sa M-right naman is 10 mm diameter at 150 mm spacing. Okay. Then proceed tayo sa design drawing. Okay. Ito yung short span natin. Then yung short span natin is 450 mm, ay 4,500 mm. Then, concentrate lang tayo sa red na yan. Itong red. Okay. Ito yung red na yan. So, yung M-left natin is 10 mm diameter at 150 mm spacing. Then, yung mid natin, ito yung mid natin. Yan. Is 10 mm diameter at 125 mm on center. Then yung M-right naman natin
is 10 mm diameter at 75 mm spacing. Ito yun. Okay. Then, itong naka-blue na to, yung mga naka-blue na yan, is yung sa long span naman yan. Pinakita ko lang din. Para alam natin yung layout. Okay. Then, proceed tayo sa long span. Ito naman yung sa long span. Yung blue naman yung ano yun natin. Ang width ng long span is 5,300 mm. So, ang MLEP na na-compute natin is 10 mm spacing, 10 mm diameter at 75 mm spacing. Ito yun. Ayan yung bakal na yun. Okay. Then, sa positive lead natin, 10 mm diameter at 150 mm spacing. Ito naman yun. Ito yun. Ang bakal na yun. Yung kulay blue ha. Ito naman yun. 10 mm diameter at 150 mm spacing. Then sa M-right naman natin, 10 mm diameter at 150 mm spacing. M-right, ito naman yung kulay blue na yun. Ito yun. 10 mm diameter at 150 mm spacing. Okay. Okay, then proceed tayo. Pinakita ko lang din dito yung top bar. Paglatag ng top bar tsaka bottom bar. Yung red ay yung short span. 10 mm at 10 mm diameter at 125 on center. Then yung long span natin is 5,300 mm. Excuse. Then long span natin is 4,500 millimeters. Then ang na-compute naman natin ng bottom bar sa long span, ito, is 10 mm diameter at 150 mm spacing. Okay. Nakita nyo, mas malaki yung, yung spacing nung, mas masinsin yung spacing nung short span. 125 lang. Etong long span natin is 150 mm on center. Kasi yung short span ang nagdadala, ang mostly nagre-resist nung moment natin, yung bending moment natin. So, ganun din ang mangyayari sa negative moment. Ito naman yung 75 mm. Kasi nandyan din yung moment natin kanina. Okay, din ang na-compute natin. Top bar naman ang gagamitin natin. Ganito naman ang latag. 10 mm diameter at 150 mm on center. Itong left, negative left natin. Ito yun. Then, ito naman sa short span natin na negative left din is 10 mm diameter at 150 mm on center. Okay. Then, ito naman sa right tayo. Itong sa short span is 10 mm diameter at 75 mm on center. Then, 10 mm at 150 mm on center sa long span naman ng negative natin. Okay. Yan yung nakuha nating value.
sa design. Tsaka spacing natin. Then for example, gusto natin gamitin yung assumption. Mag-assumption tayo ng thickness ng slab. Tingnan natin kung anong value ang makakuha natin. Then dito pala, maglalagay tayo ng extra bar. Yung green na yan. Yung green na to. Maglalagay tayo ng extra bar sa bottom bar. Usually nilalagay natin sa S/4. Okay, S/4. Diyan. Usually naglalagay tayo. Okay. Okay, for example, is gagawin natin 150 mm yung thickness natin. Tingnan natin kung anong nangyari. Yan, nagbago yung mga movement natin. Yung ultimate natin is nagbago rin. 18.49 kilonewton per meter. Then, naging 150 yung spacing natin. Kanina, mga 150. Naging 100 na lang. 125. Yan. Naging 100 na lang. Spacing natin. Then, try natin taasan yung diameter naman ng bakal. Gawin natin 12 mm. Tignan natin. Kailangan yung spacing niyan is lumayo naman. Mas malayo naman yung spacing. Ayan. Kanina 100. Ngayon naman is naging 175. Yung 25, yung 75 natin naging 125 na. Then yung 75 natin kanina sa MLEP naging 150. Okay. Then 12 mm na yung gamit natin. Yan ay naging ano natin, rebar. Yan, 12 mm na. Okay. Then, for example, gawin natin 4,000 pesa yung ano natin, concrete. Wala naman masyadong naging changes. Excuse. Kung taasan natin yung yielding state natin. Yan, yung naging spacing niya is lalong lumayo. 250 mm. 200. 275. Kung 75 natin kanina, 200 na. Malayo na. Pero naging mahal yung mga rebar natin. Okay guys. Ito lang ang tutorial natin. Naway, kung may natutunan kayo dito sa tutorial na to, kindly like and follow the page. Kung ito ay naging educational sa inyo at naging inspirational, sana may natutunan kayo. Thank you and God bless you all.